Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng mga apostol si San Felipe at Santiago. Anong sagot natin kapag tayo ay nalilito, naliligaw, at nanghihina na sa buhay? Ang sagot sa lahat ng ating problema ay palagi ang Panginoong Hesukristo. Dahil maririnig natin sa mabuting balita that Jesus is our way, our truth, and our life. Dahil po sa mabuting balitang ito, kayang ialay ng mga apostol ang kanilang buhay. Dahil alam nila, wala man ang buhay nila dito sa mundo, sila ay bibigyan ng panibagong buhay at buhay na walang hanggan. Aminin natin mga kapatid, sa buhay natin, napakarami natin mga hinahabol na bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng panandaliang saya. Pero hindi ito nagbibigay ng matagalang kapayapaan, hindi ito nagpupuno sa ating buhay. Humingi tayo ng tulong kay San Felipe at Santiago na manatili tayong nakakapit, lumalapit kay Jesus, ang ating katotohanan, ang ating daan, at ang ating buhay. Pagsisihan natin ang mapagkakataon na mas pinili pa nating magkasala kaysa sa maniwala at sumampalataya sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan. Sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kami makasalo sa tiisin at tagumpay
ng kaisa-isahang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12, pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, ang may sakin matatanaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain.
Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama, ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo ang takot mamatay? Pakitaas po ang kamay. Hihiya pa yung iba. Pero hindi po ba lahat tayo, aminin nyo mat hindi, takot mamatay? Amen? Pero ang mas mahalagang tanong ito, bakit ka takot mamatay? Natanong mo na ba sa sarili mo yon? Kasi pag nauunawaan mo ang isang bagay, mawawala ang takot mo diyan. Amen? Magandang pag-isipan po yan. Magandang pagnilayan ito. Why am I afraid to die? Ang dami sa atin ayaw mamatay, pero hindi naman alam ang dahilan bakit ayaw nilang mamatay. Di po ba? Kasi sa totoo lang, wala naman tayo dapat dahilan para matakot sa kamatayan. Bakit po? Kasi una, lahat naman tayo mamamatay. Hindi po ba? Bakit kinakatakot mo yung isang bagay na talaga namang mangyayari at darating sa buhay mo? At tandaan niyo po ito, regalo ang buhay sa atin. Galing yan sa Diyos. Hindi naman po natin hiningi na mabuhay dito sa mundo. Di po ba? Pinagkaloob ng may kapal ang buhay na ito sa atin. Ibig sabihin, hindi natin pagmamay-ari ang ating buhay. Sabi nga nung kanta, pinahiram lang sa atin ng Diyos ang buhay na ito. Kaya nga, bakit ka matatakot na mamatay kung talagang gusto lang namang kunin ng Diyos yung pinahiram niya? Bakit ka matatakot na mawala ng isang bagay na in the first place, hindi naman sa'yo? Di po ba? Baka naman natatakot ka kasi naging attach ka na dyan. Kasi masyado kang nakakapit dyan. Kaya nga, ang buong buhay natin ay isa pong proseso ng pagbitiw. Pag marunong kang bumitiw, pag marunong kang lumayo, pag hindi ka nakakapit palagi sa mga bagay-bagay, magiging magaan ang buhay mo. Mapupuno ka ng kapayapaan. Bakit bigat na bigat ka ngayon sa buhay mo? Kasi marami kang dinadala. Marami kang iniisip. Di po ba? Kapatid, umpisan mo, paunti-unti, bitawan mo, alay mo sa Diyos, iwan mo sa Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, magiging mas masaya ka. Magiging mas magaan ang buhay mo. Magiging tahimik ang karanasan mo. Amen? Opo, hindi ko naman inaalis sa inyo. Tayong lahat, natural lang naman na matakot sa kamatayan eh. Pero isipin niyo po ito, nakakapagtaka lang, bakit yung mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, hindi sila natakot mamatay? Malaya pa nga nilang inala yung kanilang buhay. Alam niyo po ba kung paano namatay yung mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo? Si Pedro, pinako po sa krus, nakabaliktad. Si Mateo, pinagsasaksak. Si San Andres po, pinako sa X na krus. Si Tomas, sinaksak po ng sibat. Si Santiago, pinugutan po ng ulo. Si San Simon, nilagari po, hinati yung kanyang katawan. Si San Felipe, pinako rin po sa krus. Si Saint Jude, pinagpapalo po ng kahoy hanggang mamatay. Si San Bartolome, binalatan ng buhay. At si San Pablo, pinugutan din po ng ulo pagkatapos po siyang kinulong. Tingnan niyo po mga kapatid, katakot-takot ang kamatayan ng mga apostol. Pero hindi sila
natakot. Ang mahalagang tanong, bakit ang tapang nila sa gitna ng kamatayan? At paano din tayong mabubuhay ng may lakas ng loob at walang takot at pangamba sa atin habang tayo'y naglalakbay sa buhay? Ang sagot, ang mga apostol po kasi handang mamatay dahil nanalig sila sa Diyos. Amen? At dahil pinaglaban nila ang mabuting balita. At ano po ang mabuting balita na kanilang pinahayag? Ano itong mabuting balita na inalay nila ang mismong buhay nila? Ito po ang kanilang paniniwala, sumasampalataya sila na si Jesus ay muling nabuhay. Na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Na si Jesus ay ang daan, ang katotohanan, tang buhay. Napakagandang paalaala po sa atin ito mga kapatid. Kapag meron kang pinaglalaban sa iyong buhay hanggang kamatayan, magiging malakas ka, magiging matatag ka. Hindi ka madali na sumuko. At kapag handa kang magpakamatay para sa isang bagay o paniniwala, mahirap kang matalo ng iba. Remember that people who are ready to die, to give their life, are difficult to beat. Mahirap talunin yung mga taong handang magpakamatay dahil meron silang pinaglalaban. Kahit na anong gawin mo, hindi mo matatalo ang mga taong yan. Ang tanong, ikaw, anong pinaglalaban mo sa buhay mo? Para kanino ka o para saan ka handang mamatay? What are you willing to die for? Total, papunta rin naman po tayo sa kamatayan, di po ba? Bakit hindi pa tayo pumili na isang makahulugan, mahalagang bagay para ialay ang ating buhay? Kapatid, wag mong itatapon ang buhay mo sa walang kakwenta-kwentang bagay o paniniwala. Amen? Marahil, isang tanong po ito na hindi natin pinagninilayan madalas dahil marami sa atin ang hindi pa handang mamatay. Pero ang buhay natin, kailangan isang paghahanda sa kamatayan. Our life should be a process of accepting death. Amen? At napakahalaga pong kailangan natin pagnilayan ito. Dahil kung hindi mo alam para saan ka mamamatay, hindi mo rin alam para saan ka nabubuhay. Amen? Death gives us a direction in our life. Isipin niyo po ito. Kung handa kang mamatay para sa pera at kayamanan, di ba araw-araw uubusin mo yung oras mo, yung lakas mo para mag-ipon ka, para magparami ka ng kayamanan. Di po ba? Kung handa kang magpakamatay para sa misis mo, di ba? Handa kang gawin mo ang lahat para mapasaya mo siya. Pag-isipan niyo po yan. Maka naman kaya siguro ngayon, hindi mo na napapasaya yung misis mo kasi hindi ka na handang magpakamatay para sa kanya. But ask yourself that question, am I ready to die for my wife? Am I ready to die for my family? Kung handa ka rin na magpakamatay para sa Diyos, kapatid, di ba? Gagawin mo ang lahat para sumunod ka sa kautusan niya, para sundan mo ang kagustuhan ng Diyos. Remember this very beautiful lesson. If you have nothing to die for, then you have nothing to live for. Ulitin ko po yon. If you have nothing to die for, then you have nothing to live for. Kung wala ka ding ipaglalaban hanggang dulo, bakit ka pa nabubuhay dito sa mundo? At kung wala ka ding naman layunin na ikamatay, wala ding saysay ang iyong buhay. Alam niyo po bang pinakakawawang tao sa buong mundo? Opo, alam ko maraming kawawa ngayon sa mundo. Yung mga gutom, walang makain. Yung mga walang matirhan, palaboy sa daan. Yung mga inaabuso ng ibang tao. Yung merong mga malubhang sakit at humihiling na mabilis na kagalingan. Yung mga iniwan na lang na mag-isa, mga kawawang matatanda. Opo, kawawa ang mga yan. Pero isipin nyo din po, isa din po sa mga pinakakawawang tao ay yung mga habang namamatay sila, meron silang pagsisisi. It is also a poor sight
when you see a dying person with regrets. Kawawa din po ang isang tao na nag-aagaw buhay, na hindi nakaranas ng isang masaya at magandang buhay. Hindi po ba? Ang pinakakawawang tao din ay yung mga malapit na silang mamatay at hindi sila nabuhay ng makahulugan at makabuluhan. Kaya nga, mga kapatid, huwag mo sayangin ang iyong oras dito sa mundo. Hindi naman po natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay. Hindi po ba? Pagyamanin natin ito. At para tunay na maging mahalaga ang ating buhay, maghanap ka ng isang bagay na paglalaban mo hanggang dulo. Papunta tayo lahat sa kamatayan. Hindi natin mapipigilan ito. Sana, bago man tayo makarating doon, masabi natin na nabuhay tayo ng husto at may mabuting pinaglaban tayo. Harinawa, pagdasal po natin, maging kamukha natin ang mga apostol ng ating Panginoon. Makita natin palagi ang Diyos bilang pinakadahilan bakit nabubuhay tayo. Dahil kung mamamatay ka para sa Diyos, sinasabi ko sa iyo, mabubuhay ka ng puno ng grasya at magkakaroon ka hindi lang ng buhay, kundi buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, manalangin tayo para sa pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan nila San Felipe at Santiago. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo. Kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nag-alaga sa iyong kawan. Nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ngayong kapistahan nila Apostol San Felipe at Santiago. Ipagkaloob mo ang mga pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minararapat at kinalulugdan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Diyos, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Mga pastol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol ng patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo, ngayon siya'y pumanaw. Naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagian mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni Apostol San Felipe at Santiago, naway kaming marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging daan magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi nakakatakot at nakakalungkot ang kamatayan. Ang mas nakakatakot na yung mamatay ka ng walang dahilan. Di po ba? Be more afraid to die without a reason, to die without a purpose, to die without fighting for something that is very important and valuable. Ang mga tao daw na palaging nagninilay sa kamatayan, sila yung palaging masaya. Because that gives us a direction. Alam natin ang ating patutunguhan, pero bago man tayo humantong sa huling hantungan, at least kahit na paano masabi natin na hindi natin sinayang ang ating oras at panahon. Magandang pagnilayan yan. Ano bang aking pinaglalaban? What am I willing to die for? O mas magandang tanong, pag nawala ka na dito sa mundo, paano ka maaalala ng ibang tao? How do you want people to remember you? Ako po, nung nag-40 ako, pinagdasal ko yan. Sa aking puso, aking napilit na pagdesisyonan
na pagdating man ng panahon, ako'y lilisan sa mundo, gusto ko maalaala ng mga tao bilang mabait na pari. I want to be remembered as a generous priest, a kind priest. Pag alam mo malinaw sa iyo, gagawin mong lahat para makamtan mo yon. Mga kapatid, alam ko mahalaga ang pera, mahalaga na kapatapos yung mga anak nyo. Alam ko mahalagang meron kang tahanan, security sa buhay. Pero please look beyond that. Sana layuan mo pa ang tingin mo. Meron pang mas mahalaga diyan. Para pag may pinaglaban ka na napakahalaga, wala ka na dito sa mundo, naaalala ka at natatandaan ka pa rin ng ibang tao. Let that be your assignment. Type niyo po dyan sa comment section. Paano mo gustong maalaala ng ibang tao pag wala ka na dito sa mundo? Hari nawa, wag mong kalimutan na palagi nga kumapit, maniwala ng ating Panginoong Jesucristo ang daan ng katotohanan ng buhay. Dahil si Jesus lang ang magpupuno sa lahat ng inaasam ng iyong puso. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo'y basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.